Personality born on th year o at stage dragon. Ang mga inchik ay hindi tinatawag ang kanilang sarili na mga inapo ng mga dragon nang walang dahilan. Ang mga dragon ay malalim na nakaugat sa kulturang Tsino at madalas na inilalarawan sa mga eskultura, painting at poste sa templo. Ito ay ang tanging gawa-gawa na hayop na gumawa ng hiwa sa Chinese zodiac at, gayon din, isa sa mga pinakasikat na palatandaan. Sa karamihan ng mga pinturang Tsino, ang kahangahangang nilalang na ito ay madalas na inilalarawan bilang kombinasyon ng maraming hayop, isang nilalang na may pares ng sungay gaya ng usa, ulo ng kamelyo, mata ng yebre, at liig ng ahas. Ang tiyan nito ay parang buwaya, at ang mga kuko nito ay tulad ng sa agila. Ang mga paa nito ay parang tigre at ang mga tainga nito ay tulad ng sa kalabaw. Ang makapangyarihang dragon ay maaari ding umakyat sa langit sa isang segundo at pagkatapos ay bumaba sa kailaliman ng dagat sa susunod na segundo. Ngunit walang nakakaalam kung saan nanggaling ang dragon o talagang nakakita ng totoong buhay na dragon. Gayunpaman, sa loob ng maraming siglo, ang dragon ay isang simbolo ng kapangyarihang imperial bilang celestial na hayop ng mga emperador ng Tsina. Naniniwala ang mga emperador na ito na sila ang mga tunay na dragon at mga anak ng langit. Naniniwala ang mga emperador na sila ang tunay na mga dragon at mga anak ng makalangit na Diyos. Tinutukoy ng mga inchik ang mga higaan ng mga emperador bilang ang dragon bed, ang seremonyal na damit bilang ang dragon robes, ang trono bilang ang dragon seat, ang palasyo bilang ang dragon palasyo, ang tagapagmana bilang ang dragon child. Makikita ang mga dragon sa mga gusali sa palasyo ng imperial. Ang mga screen ng dragon ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng dragon na ito, nagpapatuloy ang listahan. Sa pangkalahatan, maaari mong ilagay ang salitang dragon bago ang lahat ng pag-aari ng mga emperador lahat. Maliban sa dragon ay isang uri ng prutas. Kaya, dahil ang marangal na simbolo ng hayop ay kumakatawan sa mga emperador ng Tsino. Sa loob ng maraming siglo, lahat ng mga magulang na Tsino ay umaasa na magkaroon ng anak na dragon. Hindi nakakagulat na bawat taon ng dragon ay may pinakamataas na rate ng kapanganakan sa China. IMG taong dragon. Ang mga dragon ay ipinanganak ng mga pinuno at pinuno ng mga seremonya. Karaniwan kang masigla, malakas at malusog. Buti pa, napakaswerte mo rin. Sa katunayan, ang iyong swerte ay madalas na nakakatulong sa iyo. Na mapunta sa tuktok ng iyong napiling propesyon kahit na hindi ka lalo nagutom sa kapangyarihan at dahil sa iyong magnetic, persuasive na personalidad, mayroon kang potensyal para sa mataas na tagumpay. Nagniningning ang mga taong dragon sa karamihan. Kapag pumasok ka sa isang silid, lumingon ang mga ulo, bulungan ng mga tao at sinusundan ng mga mata ang bawat kilos mo. Ikaw yung tipo ng tao na nakakakuha agad ng atensyon ng mga tao at pinapabulungan sila ng HMM at nagtataka. Ngunit hindi mo nakukuha ang atensyon sa pamamagitan ng pagtawa ng malakas o pagbibihis na parang payaso. Minsan ito ay maaaring ang mahiwagang pabango na iyong isinusuot o ang mababang, sexy na boses na iyong pino-project. Kung tutuusin, kung may makasalubong sa iyo sa isang party, malaki ang posibilidad na maalala ka niya sa susunod na magkita kayo. Maniwala ka sa akin, mahirap makaligtaan ang isang dragon sa maraming tao. Ang paghihiwalay din sa iyo mula sa karamihan ay ang iyong kahusayan sa mga larong mapagkumpitensya. Ang kompetisyon ay nagpapakilig sa iyo, at madalas kang hinihimok ng iyong malakas na kalooban na manalo. Gayunpaman, maaari ka ring maging labis na kumpiyansa, kaya kung minsan ay hindi mo napapansin ang mga posibleng pagkabigo at mga pakana na maaaring magpabagsak sa iyo. At bagamat tumanggi kang aminin ito, ang totoo, ang mga taong dragon ay hindi maganda ang kabiguan. Pinakamabuting manatili hanggat maaari sa isang talo ng dragon. Ang iyong bulkan ng mga emosyon ay maaaring magmukhang usok mula sa isang sigarilyo ang Millennium Fireworks sa Paris. Sa kabutihang palad,
Ang isang natalong dragon ay hindi nakikita ng madalas dahil kayong mga taong dragon ay kadalasang nauuwi bilang mga kampiyon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay ipinanganak na matalino at fortuitous, at ikaw ay sapat na matalino upang labanan ang mga laban sigurado kang malaki ang tsansa mong manalo. Ngunit manalo o matalo, tiyak na alam mo kung paano gawin ang mga headline. Bilang isang dragon, ikaw ay isang idealista at isang perfectionist. Ipinanganak ka sa pag-iisip na ikaw ay perpekto, at ito ay gumagawa sa iyo na medyo hindi nababaluktot. Ang karangalan at integridad ay ang iyong gitnang pangalan at karaniwan kang nagsiset up ng napakataas na pamantayan at panuntunan na dapat sundin. Higit pa rito, kayong mga taong dragon ay malamang na umasa sa mga nakapaligid sa inyo na susundin ang inyong mataas na pamantayan sa Himalayas. Walang sino man ang pinapayagang magtanong o lumabag sa inyong mga patakaran. Tandaan ang pelikulang Jurassic Park. Tulad ng makapangyarihang T-Rex na nananakot sa parke, kayong mga taong dragon ay nangingibabaw at makapangyarihan. Karaniwan kang lumalakad at nagsasalita sa isang mapamilit at may kumpiyansa na paraan na tinatakot mo ang iba. Sa totoo lang, maaari kang maging napaka-demanding at mayabang. Sa magagandang araw, tinitingala ka ng mga tao ng may pagkamangha at paghanga, at sa masamang araw, nakikita ka ng mga tao bilang isang egocentric na monarch. Pero ang totoo, isa ka talagang monarko. Ang kalidad ng pamumuno mo. Ang pag-aari ay napakalakas na malamang na ito ay lumitaw sa panahon ng pagkabata. Ang mapanghikayat at maingat na personalidad na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking tagumpay o manghang kabiguan. Sa iyong pananaw, ang iyong paraan lamang ang tamang paraan at ang iyong mga opinyon lamang ang mahalaga. Ikaw ay agresibo at determinado, ang pagsunod sa gusto mo ay pangalawang kalikasan sa iyo. Ikaw ay masigla at binigyan ng kapangyarihan at swerte at magpapasya ka lamang para sa pinakamahusay. At iyon marahil ang dahilan kung bakit hinahangaan mo ang mayaman, sikat at maganda. At ang mga dragon ay talagang hindi ang mga uri na umupo at maghintay. Sa kabaliktaran, karaniwan kang nagmamadaling lumabas, nagbibigay ng mga utos, at ginagawa ang mga bagay-bagay. Paminsan-minsan ay malupit, kinasusuklaman mo ang mga utos maliban kapag binibigyan mo sila. Hindi tulad ng tigre, na nagpapataw ng kanyang kalooban ng malakas at matatag, o ang baka, na ang otoridad ay ipinahihiwatig ng kanyang mahigpit na disposisyon. Alam mo kung paano magsagawa ng otoridad, ngunit maging magiliw sa iyong mga lingkod. Gayunpaman, ang mga dragon ay kakilakilabot na snob. Bagamat hindi palaging pera ang pangunahing bagay, kayamanan, prestihiyo, at karilagan ay maaaring labis na mapahanga. Sa iyo, ipinanganak kang malakas, malusog, at karaniwang nabubuhay ng mahabang buhay. Ngunit dahil sa iyong pagkagutom sa kapangyarihan, ang mga dragon ay hindi nababagay sa pagtanda. Ang pag-asang mawalan ng kapangyarihan, ang walang magawang pakiramdam ng pagkawala ng lakas ng kabataan, ay hindi mo kayang tiisin. Iritable at matigas ang ulo, maaari kang maging isang tunay na malaking bibig, at maraming beses na ang iyong mga salita ay madalas na lumalagpas sa iyong mga iniisip. Gayunpaman, ang iyong mga opinyon ay nagkakahalaga ng pakikinig at ang iyong payo ay palaging mabuti. Kaya nakikinig sa iyo ang mga tao at malaki ang iyong impluensya. Ikaw ay likas na matalino, matiyaga, handa at mapagbigay. Madalas kinainggitan ng iba para sa iyong swerte at swerte, magagawa mo ang anumang gusto mo. Sa katunayan, kahit na pinili mong maging sa sining, medisina, o politika, ikaw ay magniningning dito. Magiging tagumpay ka saan ka man magpunta. Madalas minamahal, hindi ka nabigo sa pag-ibig. Sa katunayan, ikaw ang madalas na dahilan ng ilang drama o kawalan ng pag-asa. Walang hanggan, maswerte, at maswerte sa pananalapi, nagpapakita ka ng walang limitasyong lakas at sigla. Sa pangkalahatan, ikaw ang malusog, sentimental na visionary ng Chinese Zodiac. NG Lalaking Dragon. Ang male dragon ay isang natural na showman. Alam niya kung paano gumawa ng pasukan,
at madalas siyang nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon. Siya ay masigla, may talento, at lubhang karismatiko. Sa negatibong panig, siya rin ay mayabang, demanding, at egocentric. Karaniwang mapang-akit na kaakit-akit, ang lalaking dragon ay hindi nagkukulang sa mga tagahanga. Siya ang uri ng makalumang tao, na konserbatibo at minsan ay matatawag pang chauvinist. Picky niya sa pagpili ng kanyang soulmate, at maswerte para sa kanya, ang kanyang mga kasintahan ay karaniwang mga tipikal na James Bond movie girls, long-legged beauties who happen to hold a Harvard PhD degree sa nuclear engineering. Ang taong dragon ay talagang naniniwala na siya ay hindi at simpleng hindi magkakamali. Sa makatuwid, siya ay dapat na tama sa lahat ng oras. Gumagawa siya ng lahat ng uri ng mga alituntunin, at lahat ng kanyang kilala ay dapat sumunod sa kanya. Ang paglalarawan ba na ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang taong lubos na makapangyarihan sa kanyang 6 na anak, at masyadong mapagmataas, upang ipakita ang kanyang damdamin para sa governess na si Maria. Isang tao na ang galing sa pag-awit ay nakaantig sa puso at kaluluwa sa kantang Edelweiss. Hindi ba niya naalala ang Captain Von Trapp sa pelikulang The Sound of Music? Lumalabas na ang kapitan ay talagang isang dragon, at sa katunayan, ganoon din si Maria, na 12 taong mas bata sa kapitan. Ang taong dragon ay positibo at mapang-akit. Bagamat ayaw niyang aminin, maaari din siyang maging makasarili. Alam niya mismo kung ano ang gusto niya, at kung paano makarating doon, at hindi niya papayagan ang sinuman o anumang bagay na makagambala sa kanya. Siya ay tapat at maaaring maging sentimental at madamdamin sa kanyang mga mahal sa buhay. Unpredictable at impulsive minsan, isa siyang adventurer sa puso, pero hindi daredevil. Palaging masigla at masigasig, madaling dumarating sa kanya ang tagumpay. Siya ang pinakamasaya kapag nararamdaman niyang nirerespeto, at ninanais at mahilig magbigay ng payo. Gusto niyang malaman ng mga tao na hindi siya mapapalitan. Palagi niyang itinatakda ang kanyang layunin na mataas, masyadong mataas kung minsan, ngunit hindi siya makikinig sa sinuman at tunay na naniniwala na makakamit niya ang anuman. Sa kabila ng naugnay sa kalusugan at sigla, ang kanyang ambisyon at abala sa isip. Minsan ay maaaring magdulot sa kanya ng insomnia at mga problema sa paghinga. Sa kabutihang palad, ang lalaking dragon ay bihirang magkasakit ng husto, at kung sakaling magkasakit siya, karaniwan siyang gumagaling ng mabilis. Sa mga relasyon, ang dragon ay maaaring maging egocentric at maharlika. Isang tradisyonal, siya ang Maginoon na magbubukas ng mga pinto o maghihila ng mga upuan para sa isang babae. Maaari siyang maging romantiko kapag nasa pribado at napaka mapagbigay sa mga mahal sa buhay. Hindi kailanman kulang sa sinumang tagahanga, ang taong dragon ay madalas na nag-aasawa ng bata o nananatiling walang asawa sa buong buhay niya. Hindi babaeng dragon. Sa pisikal na kaakit-akit, ang babaeng dragon ay mahirap labanan. Karaniwan siyang lumaki bilang sentro ng atensyon at magpapakita ng tiwala sa sarili at karisma saan man siya magpunta. Sa katunayan, ang mga babaeng dragon at tiger ang dalawang pinakakaakit-akit na babae sa Chinese zodiac. Nakikita niya ang mundo sa itim at puti at lubos na naniniwala sa kanyang paghatol. Siya ay tapat at prangka at hindi nag-aatubili na sabihin ang kanyang isip, kahit na ang paksa ay kontrobersyal. Siya ay isang gumagawa at hindi makayanan ang kawalan ng katarungan. Malamang na siya ang mangungolekta ng libu-libong pirma sa isang petisyon para sa isang mabuting layunin na tunay niyang pinaniniwalaan. Palibhas ay napakatalino at masigla, palagi siyang napupunta sa bilog ng nagwagi, at kahit anong gawin niya, naglalabas siya ng 120% pagsisikap at inihagis ang kanyang puso at kaluluwa sa laro. Tingnan mo ang bahay ng kaibigan mong dragon na babae, malamang ay may mga tropeo siyang nakasalansan sa kanyang sala, mga tropeo. Mula sa tulay hanggang sa mga paligsahan sa golf. Hindi siya sanay na talunin, ni hindi niya ito tatanggapin. Sa katunayan, kinikilala lamang ng babaeng dragon ang dalawang uri ng tao,
ang mga nanalo at ang natatalo. Masigasig na mga mananampalataya para sa pantay na karapatan. Ang mga babaeng dragon ay iginigiit na kung ano ang magagawa ng isang lalaki, mas mahusay niyang magagawa. Ngunit palaging mahalaga para sa mga kalalakihan at kababaihan na tandaan na huwag maliitin ang isang babaeng dragon. Sa pananalapi, ang babaeng dragon ay medyo mapagbigay sa kanyang pamilya at mga kaibigan at, syempre, sa kanyang sarili. Siya ay hindi masyadong nagmamalasakit sa kanyang balance sa bangko at ang uri ng tao na kukunin ang anumang gusto niya sa tindahan nang hindi man lang nag-abala na tingnan ang tag ng presyo. Itanong sa kanya ang presyo ng brilyante na hikaw na isinusuot niya, malamang nasasabihin niya sa iyo na pinirmahan niya ang kwenta ng hindi man lang sinusuri. Kaya naman, makabubuting huwag mong italaga sa kanya ang iyong pananalapi. Mahalaga sa kanya ang pamilya at mga kaibigan, at hinding-hindi niya tatanggihan ang isang kaibigang nangangailangan o may problema. Malamang, ibibigay niya sa iyo ang anumang kailangan mo at tutulungan ka sa anumang paraan na magagawa niya, ngunit samantala, ihanda ang iyong sarili para sa mahabang talumpati ng imperial mula sa babaeng dragon na ito na nangangaral ng kanyang moralidad at mga pamantayan. Sa mga relasyon, hindi siya magiging masaya sa pagiging may bahay. Palagi siyang kailangang magtakda ng mga bagong layunin upang mapanatili siyang abala. Bilang isang ipinanganak na perfectionist, hinihingi niya ang atensyon at iginigit na ilapat ang kanyang mataas na pamantayan sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas, walang higit na kinasusuklaman niya, kundi ang panlilinlang at pagmamanipula. Sa makatuwid, tandaan na huwag tumawid sa isang dragon na babae dahil ang kanyang sama ng loob ay tumatagal at ang kanyang paghihiganti ay magiging mapaminsala. Dragon sa trabaho. Ang mga dragon ay hindi taong gutom sa kapangyarihan, gayunpaman, sa kanilang swerte at katalinuhan, palagi silang nauuwi sa tuktok ng kanilang napiling propesyon. Karaniwang napapansin noong bata pa, itinakda ng mga dragon ang kanilang mga layunin sa murang edad. Ang mga dragon ay dumaranas ng banayad na claustrophobia, kaya kailangan nila ng maraming espasyo at kalayaan. Sa makatuwid, hindi malamang na makahanap ng dragon na nagtatrabaho sa isang maliit na silid sa nakakapagod at makamundong mga gawain. Kailangan nilang magtrabaho sa isang bukas na kapaligiran, kung saan maaari silang magtrabaho ng nakapag-iisa at gamitin ang kanilang mga talento at katalinuhan. Bilang isang boss, pakiramdam ng dragons ay nasa tahanan siya sa posisyong magbigay ng mga order at direksyon. At ang kanilang mga kasanayan at hinihingi ay maalamat, siguradong hindi sila yung tipo ng mga amo na nakaupo at walang ginagawa. Sa halip, maaaring nasa Amsterdam sila para sa isang business meeting isang araw, at sa Taipei sa susunod na araw. Minsan, hindi maiwasang magtaka kung saan nakukuha ng mga dragon ang lahat ng enerhiyang ito. Bilang isang kasosyo, ang mga dragon ay maaaring maging mayabang at mahirap. Pagkatapos ng lahat para. Sa mga taong naniniwala na sila ay palaging tama, walang puwang para sa negosasyon o kompromiso. Sa katunayan, mas gusto ng karamihan sa mga dragon na magtrabaho ng mag-isa kaysa magkaroon ng kapareha, at kung gagawin nila, ang kapareha ay dapat na isang taong lubos na mapagkakatiwalaan at maaasahan ng mga dragon. Ang kanilang katapat ay dapat na nakatuon sa negosyo, hindi kailanman ipaubaya ang pananalapi sa mapagbigay na dragon, at dapat na humanap ng paraan upang mapatahimik ang nangingibabaw na dragon. Bilang isang kasamahan, ang dragon ay hindi mapaglabanan at marangal ang puso. Hinding-hindi sila tanggihan ang isang katrabahong nangangailangan. Kadalasan, ginagawa nila ito, hindi dahil sa sobrang mahabagin nila, kundi dahil nakikita nila ito bilang kanilang tungkulin. Gayunpaman, ang idealistikong individual na ito ay isang perfectionist, at inaasahan ang mga kasamahan na magkaroon ng parehong mga pamantayan sa kanilang pang-araw-araw na pag-ugali. Ang dragon ay karaniwang isang taong gustong makipag-hangout kasama ang mga katrabaho, ngunit talagang walang pasensya sa mga hindi nasa oras. Sa pangkalahatan, sa kanilang makapangyarihang saloobin at karisma, ang mga taong dragon ay magiging mahusay bilang mga abogado, CEO o direktor ng pelikula.
John Lennon at Dr. Si Martin Luther King, Jr. ay dalawang sikat na taong dragon. Best Dragon Occupations. Advertising. Executive Performer, Architect, Philosopher. Artist, Photojournalist. Astronaut, President or Chairman Prime Minister. Doctor, Professional Speaker. Film Producer, Salesperson. Film Star, War Correspondent. Lawyer.